Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugis sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno po, magandang hapon sa ating pong mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood dito po sa ating programa. Ngayon po ay nasa panghapong edisyon tayo ng ating programang Sama Ka Na, Kabayan, Sandigan ng Mamamayan para po sa kaunlaran. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po nagpupugay at nag-iimbita po sama-sama tayo sa 30 minutong talakayan natin o pagtalakay sa mga importanteng issue ngayon pong araw na ito. At ngayon po siyempre ay Miyerkules, petsa 30 ng buwan pong Agosto. Bukas 31 September na, papasok na po yung September. Iba na po yung magiging klima pagpasok ng September. Magiging Christmas season na daw po. Napakabilis po ng panahon, ha? At tayo po ay magsama-sama dito po sa ating programa. Pero bago po yan, huwag niyo pong kalilimutan i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa Sama Ka Na, Kabayan dito po sa Margo TV. Para naman medyo ganahan si Papa Nonoy. Si Papa Nonoy, ito po ang aming konsehal dito sa Margo TV. Ang kanila pong kapitan si DJ, ang kanilang kapitan. Bueno, happy birthday muna kay Noel Cantonhos, ang ating pong provincial chairman ng Citizens Crime Watch diyan po sa Isabela. At sana po yung ating mga kasamahan diyan ay okay kayo ngayong pong araw na ito. At bagamat yung epekto po ng bagyong Siguring, nararamdaman po diyan pagkat yung pong hagupit ng hanging habagat ay siyempre at nagdadala rin po ng ulan. Tinitingnan ko po yung mga litrato ng mga bayan-bayan diyan po sa Isabela. Diyan po sa may bandang Cagayan. Nakakaawa po yung ating mga kababayan pagkat lubog po sila sa baha. And speaking of baha, kanina pinag-uusapan po natin yung baha diyan sa Bulacan. At pagkatapos po nating magprograma, meron pong tumawag sa akin at meron pong itinatanong. Ang itinatanong po sa akin, una, ano daw ba talaga ang remedyo sa baha po diyan sa Bulacan? Hindi lamang po siguro sa Bulacan, kundi maging sa ibang bahagi ng Region 3. Inyo pong matatandaan na mismong si Pangulong BBM nakipag-dialogue po sa mga opisyales natin diyan sa Pampanga. At ito nga po ang problema. Kahit ano pong gawing remedyo, talagang mahirap at siguro, sabi nga, epekto na rin po ito ng yung ating pong climate change. Mahirap po talaga yan. Kaya nga yung kalumpit na ating pong na-mention kanina, wala namang ulan, pero baha pa rin po sa kanila pagkat high tide. So, siguro ito na po yung epekto ng climate change at wala po tayong magagawa dyan, wala tayong magiging pinakaremedyo dyan, itaas po yung mga eskwelahan. Pero ang tinatanong po sa atin kanina, saan daw po napunta yung napakaraming pondo para sa flood control project diyan po sa Region 3, lalo na po diyan sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga? Saan nga ba?
itanong natin po yan sa mga namamahala ng ating pong DPWH diyan po sa lugar, diyan sa rehiyon. Sino bang ating regional director ngayon diyan ng DPWH? Pagkadami-dami daw po, sangdamakmak daw pong pondo ang dinala diyan. Ngayon, sabi ko, baka ginawa naman yung project. Ang problema, mukhang binibigyan po tayo ng ideya nitong tumawag sa atin na may problema. Naku, mahirap pong hanapin yan. Pero itatry po natin. Susulatan po natin ang DPWH Region 3 at aalamin po natin kung magkano ba yung kanilang inilaang budget. Kahit yung dito man lang sa 2023, wag na yung 2022 dahil marami daw pong dinadalang budget diyan para sa flood control. Ang sabi pa nga po sa atin, dinadala daw po noong doon daw po dinadala ng isang mataas na opisyal ng DPWH sa Central Office at diyan po dinadala sa rehiyon na yan. Pero siya naman ang may pinaka-problematic pagdating po sa baha. So, bakit diyan dinadala? Siguro, talagang una-una, sila po yung nangangailangan. Pero hindi po yun ang nasa isip nitong tumawag sa atin. Ang sabi, diyan dinadala pagkat diyan sila malaki ang kinikita. Totoo ba yun? Na malaki ang kanilang kinikita diyan? Baka naman ang sabi pa, isa pong mataas na opisyal ng DPWH ang nakikinabang, kaya diyan daw dinadala. So, alamin natin, Director ng Region 3 DPWH, kung magkano ba yung nai-allocate na diyan sa flood control ng Region 3. Alamin po natin at saan po napunta. At kung saan napunta, tingnan po natin kung yung bang na-release na pondo tama, yung bang na-release na kwarta diyan para sa flood control in terms of accomplishment tama, pagkat mukhang wala daw namang epekto. Malaki yung pondong naibuhos diyan po sa Region 3 pero wala namang epekto. So, ano ang remedyo diyan? Kasi yung pong mayor ng Kalumpit halimbawa, ang isa pong isinasuggest sana, ewan ko kung gagawin po nila yan, pagkat catch basin po yung lugar, kinokontra po nila pagkat sa kanila po pupunta yung baha. Pero ang gusto nila, hukayin po yung mga ilog at sapa na medyo puno na. Ang sabi naman po ni Pangulong BBM, yun po ang temporaryo lamang na solusyon. Pagkat pag gumuho nga naman, dumaloy uli yung tubig na may dalang mga lupa, tataas na uli yung ginawa nilang yung paghukay nila sa mga ilog. So, ganun din, babalik at babalik din. So, ang remedyo, ang isa sa nakikitang medyo at least remedyohan muna yung gawa ng impounding, maggagawa muna ng impounding area ng baha at doon muna. So, siguro maganda rin yun pagkat kung makakagawa ng ganyan, ay hulugan ng tilapia o kaya anong klaseng isda para pakinabangan ng ating mga kababayan. So, ang punto po natin dito ay napakarami na pong pera ang ibinuhos po dyan para sa flood control project. Pero mukhang wala namang epekto. Ibig sabihin, kung walang epekto, sayang po ng pera. At kung nasayang lang yung pera, hindi po dapat ganun. Kinakailangan kung bilyon-bilyon ang ginagastos po ng ating gobyerno, mararamdaman po yan. Mararamdaman po dapat ng ating mga kababayan na yung kanilang problema sa grabing pagbaha nasusolusyonan. Pero hindi Parang mukhang hindi po nasusolusyonan. Pero napakalaki ng pondo
na dinadala dyan. Bakit nga ba, Yusek, dyan mo dinadala yung malaking pondo? Bakit dyan sa Region 3 kung hindi naman pala mariremedyohan yung problema nila sa pagbaha? So alamin nga natin kung magkano po yung kanilang nagastos dyan, yung kanilang naibuhos na pondo para po sa flood control project. Because ito pong flood control project, napakalaki po ng perang ginugugol dyan. At syempre, pag flood control project para sa mga kontraktor, malaki po ang siya-dilens. Ang dilihensya, malaki. At kung malaki ang dilihensya, magkano kaya napupunta dito sa official ng DPWH? So, hindi natin sinasabing napupunta sa bulsa niya. Tayo naman ay nagtatanong lamang. At pagka tinatanong din po sa atin, napakalaki ng pondong ibinubuhos diyan, pero hindi naman po nararamdaman pagkat kung umuulan, bahang-baha pa rin. O bakit nga, no? So, ito po ay malaking problema diyan sa lugar kung bakit po malaki po ang nagagastos, pero hindi po nararamdaman pagkat pag bumabaha o umuulan ay talagang paliig ang baha. So yan ang hindi natin masasagot. At aalamin po natin, susulatan siguro natin yung regional director ng DPWH diyan po sa Region 3 at ganun din yung in charge ng yung special project tungkol po dito sa flood control diyan sa central office. Aalamin natin kung magkano po ang nadalang pondo diyan po sa Region 3. So doon po sa tumawag sa atin, hayaan nyo po at itatry po natin kung makakakuha po tayo ng datos tungkol po dyan sa iyong itinatanong. Bueno, patuloy po tayo at sa iba pong mga impormasyon, mga balita natin, Bokya, 0. Wala pong, as in wala pong nakuhang pondo ang IBC-13 o kaya itong Intercontinental Broadcasting Corporation. Ano po itong IBC-13? Bakit kailangang bigyan siya ng pondo? Ang IBC-13, isa po ito sa mga government-owned and controlled corporation. Ito po ang isang istasyon ng telebisyon na nasa ilalim po ng Presidential Communication Office. Pareho din po yan ng PTV4, yung Channel 9, RPN 9, at ito pong IBC-13. Kayo ba sa mga television ninyo napapanood nyo itong IBC-13? Ewan ko lang kung napapanood ninyo ito, kung anong mga pinapalabas dyan sa IBC-13. Ako kasi hindi po nakakapanood dito sa IBC-13 na ito. Ngayon, bakit po natin napag-usapan itong IBC-13? Pagkat lumutang po sa tinatalakay na budget ng Kongreso, yung pong ating national budget para sa taon 2024, wala pong nakuha, walang ini-allocate dito kahit piso. Kahit piso. Kaya ang management po ng IBC-13 nakikiusap at hinihingi po ang tulong ng ating mga kongresista pagkat noon daw pong isang taon, hindi na po sila nabigyan ng pondo. At umaasa na lang sila doon sa siguro umaasa na lang sila sa swerte kung mabibigyan sila ng kung saan galing. Pero para po sa akin, marami pong dapat ipaliwanag ito pong management ng IBC-13. Nakakaawa po yung mga empleyado diyan. Mga nagretiro na po sa IBC-13 na dapat marami po silang yung kanilang mga benepisyo ay naibigay na po sa kanila. Just imagine, ilang taon na nagretiro, hindi pa nila nakukuha yung kanilang retirement pay. At yung iba pa na gusto na ring mag-retire, hindi sila maka-retire pagkat alam nilang wala silang makukuha. Wala na pong pondo ang IBC-13. Ngayon, bakit natin po kailangan pag-usapan po natin itong tungkol po dito sa IBC-13, maliban doon sa pangailangan po ng ating mga retirees. Mga kaibigan, kung makikita po ninyo ang compound ng IBC-13, may mga
mga matataas na pong gusali. Meron ng mga condominium na nakatayo diyan. At ang natitira sa pinaka-building po ng IBC-13, malinggit na lamang na gusali. Malinggit na gusali, samantalang maluang po ang kanilang compound, ang kanilang property na nauokupa. Ewan ko kung alam ito ng Malacanang, at kung alam po nila, bakit nila hinayaan ganito? Yung mga nakatayo pong building, mga nakatayo po dyan na mga condominium, hindi po yan pag-aari ng IBC-13. Yan ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya o isang pribadong korporasyon na taga Davao. Taga Davao. Ngayon, paano yan napunta diyan? Nagkaroon yata ng, kasi sinulatan po natin itong management na ito ng IBC-13. Humihingi po tayo ng datos hinggil po doon sa kanilang ginawang kontrata na parang lumalabas po sa ating inisyal na nakuhang impormasyon. Kinakailangang nagkaroon sila ng parang memorandum of agreement na tatayuan po yan ng housing project, pero yung condominium style. At kung magkano ang kikitain yan, yan po ang mapupunta, i-manage ng IBC-13 kung magkano, at ibabayad po sa mga benepisyo ng ating mga kawani diyan po sa IBC-13. Yung po ang pagkaintindi ko, kasi yung sulat natin hindi po nila sinagot dahil napakarami pong papalit-palit na namumuno diyan po sa IBC-13 hanggang sa hindi na malaman kung sinong dapat sisihin, kanino dapat ituro. Dahil lumalabas na parang ibinenta na. Ibinenta na po yung malaking porsyon ng compound ng IBC-13 sa isang pribadong korporasyon. Kung ikaw magbebenta ng lupa na pag-aari po ng gobyerno, kinakailangan mo dyan ang approval ng Palasyo Malacanang. Kinakailangan mo dyan ang approval ng Malacanang at kinakailangan sa ngayunan ka ng ating pong mga abogado sa gobyerno. Paano ito nangyari? Bakit ang compound ng IBC-13 napunta na sa kamay ng pribado? At kung ang kasunduan may mapupuntang share sa management ng IBC-13, magkano ang napunta sa kanila? Tingnan po ninyo sa ngayon Sa ngayon may mga bago pang mga itinatayo at may mga bago nang naitayo. Pero bakit walang pera ang management ng IBC-13 at hindi nababayaran ito pong mga nagretiro, mga empleyado? Yan ang nakakapagtaka At pinag-uusapan din yung pag-privatize po nito o kaya ibebenta na sa pribado. Anong ibebenta mo? Maliit na lang pong porsyon. Yung bang nagtayo diyan ng building, papayag na mabenta sa iba, yung property? Sila na rin ang may interest diyan. Ngayon, ano ang naging usapan? Yan po ang dapat na masagot sa atin. Na itinatanong din sa atin ng mga empleyado, bakit despite the fact na napakarami nang naitayo dyan at may income, bakit hindi sila nababayaran? Kaya ito po ang dapat sigurong alamin. Hindi po natin hindi natin masisi itong nakaupo ngayon na namumuno po ng IBC-13 pagkat ito na may kauupo lamang. Yung mga naunang naupo, yun ang dapat sanang matanong natin kung ano po nangyari. Bakit nangyari po yan na yung IBC-13 ang malaking porsyon ng kanilang lupa, ng kanilang compound, napunta na sa pribado. Mayamang korporasyon, isang taga Davao. Alam naman natin, nung panahon po ni dating Presidente Duterte, na mayagpag po yung mga taga Davao. Pero bago pa naupo po ang administrasyong Duterte, inunti-unti na pong kunin yung porsyon ng IBC-13. Napakarami pong question. Napakarami pong dapat ipaliwanag
tungkol po dito sa property ito na pag-aari ng IBC-13. Ewan ko kung yung ating mga mambabatas, sana naman madinig tayo ng ating mga mambabatas at sila po mismo ang kumalkal ng record po ng IBC-13. Sila mismo ang mag-imbestiga. Ano po ang nangyari diyan? At sa pamamagitan po ng ating programang ito, ating pong binubuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isipan. Paano po nangyari na halos maubos na po ang space diyan sa IBC-13 na tinayuan po ng matataas na building, condominium ng isa pong pribadong korporasyon. Ano to, ibinenta na? Ang alam ko po, hindi po ibinenta. Pagkat kung ito ibinenta, kinakailangan nilang humingi ng permiso sa Palasyo Malacanang. At wala akong alam na nagkabentahan na unless na itinatago nila. Ang tanging pinangahawakan po ng kontraktor o ng developer diyan ay yung memorandum of agreement na kanila pong pinagpirmahan. Pero may mapupunta dapat sa IBC-13 upang iyong ating mga retirado, mga retired employee po ng IBC-13 ay mabayaran na ng kanilang benepisyo. Eto na. Mula po nung isang taon, hindi na po binigyan ng Kongreso ng pondo ito pong IBC-13. Ngayong 2024, ngayon pong 2024, zero allocation na naman sila. Kaya nga umaangal po sila at umiiyak. Humihingi po ng tulong ng ating Kongreso. Bakit nga ba kailangan pa silang bigyan? Non-performing asset. May mga problema pa dyan pagkat gaya ng PCSO at pagkor mukhang may yung DepEd merong kontrata diyan na programa na para sa pag-promote ng interest ng ating mga kababayan, pero malalaking halaga ang pinag-usapan. Pero napanood nyo ba? Nakita nyo ba? Gaya ng nakikita natin sa PTV4 na talagang maraming naipapalabas na mga impormasyon sa ating pong mga kababayan. Pero dito po sa IBC-13, wala akong yung mga kontrata nila diyan kahit mga karatula. Ewan ko lang kung nakikinig sa atin, kung nakatabay sa atin itong ating mga magigiting na mga kongresista, yung ating mga magigiting na senador, paki-imbestigahan nyo nga po ito. Alamin nyo nga po kung ano ang nangyari dito sa IBC-13 na ito. At mukhang nililisya tayo, mukhang binubulag tayo nitong sistemang ito na halos mapunta na po lahat sa isang pribadong korporasyon. Sa susunod po nating pagtalakay po nito, iisa-isahin, hihimayin po natin. Hihimayin po natin ang mga impormasyon na ating nakuha. At titingnan po natin kung paano nila niluto itong bagay na ito diyan po sa IBC-13. Nasaan po ang IBC-13? Nandiyan lang po sa may malapit po sa Commonwealth, dito sa may bandang C5, yung lalabas ka ng Commonwealth, papunta po ng kanan. Naandyan po yan. Tingnan po ninyo at yung kanila pong medyo maluang na compound, abay ang natira po, yung iiben yung pong building na itinayo, na ibinigay po sa IBC-13, hindi pa po officially nire-receive. Wala pang, ang sabi po sa atin, wala pang acceptance pagkat hindi daw nasunod yung tamang spesifikasyon. Ay, ganun ba yun? Napakaliit na lang po ng natira at puro mga bagong construction. May mga under construction pa mga bago ng mga matataas na building dyan po sa IBC-13. Kaya yung ating mga senador, yung ating mga magigiting na senador, baka pwede pong tingnan ninyo ito. Total, nanghihingi sila ng pondo, nanghihingi po sila ng alokasyon para sa budget nila 2024. Pagkat itong 23 yata hindi binigyan. Bukya na naman sila ngayon. So paano na? Ano na mangyayari sa ating mga empleyado dyan? Ano nang mangyayari doon sa mga nagretiro, mga kawani, na konsiderado din naman silang empleyado ng gobyerno kung iisipin, pagkat ito pong IBC-13 ay government-owned
and Control Corporation. Okay, so nakakalungkot ha. Merong nakikinabang na malaking korporasyon pero yung mga empleyado natin dyan sa IBC 13 naghihirap at naghihikahos, hindi makakuha ng kanilang retirement pay. Nako, ay yung mga magigiting nating congressman, kahit dito sa Quezon City na lang, pakitingnan nyo naman po ito. At bakit po ganito ang nangyayari? Bakit po ganito ang sitwasyon? So, sana po ay mabigyan pansin ito ng ating mga mamabatas. Ang pinag-uusapan po kasi yung pondo pero hindi po nila inaalam kung anong sitwasyon itong IBC 13 na ito. At sino bang namumuno ngayon ng IBC 13? Ang namumuno po ng IBC 13 ngayon, tingnan natin kung sino po at ayun, si Mr. Policarpio, Mr. Policarpio, Jose Policarpio, yung pong Chief Executive Officer ng Chief Executive Officer po ng IBC 13. At ang sabi po ni CEO Jose Policarpio, hindi po sila nabigyan ng anuman na budget sa ilalim po ng proposed 5.768 trillion government spending plan for 2024. Ito ay nasa ilalim ng Presidential Communications Office sa budget hearing po sa House Committee on Appropriation kahapon. Ito pong presidente ng network na si Jose Policarpio ay humihingi po ng tulong sa mga kongresista pagkat sila ay naka-receive ng zero funding para po sa National Expenditure Program. Ibig sabihin, bokya, zero, as in wala, as in itlog, ang kanilang nakuha. So, hindi po sila kasama sa last year sa National Expenditure Program at ngayon ay hindi na naman sila kasama. So, mula pala noon, nasa 29 na pagbabago ng management po ng IBC 13. At ang sabi po ni Mr. Policarpio, I don't know how come it went this far. Why there's so much unpaid retirement benefits? O bakit nga? Ikaw na andiyan ka, although hindi mo kasalanan yan, alamin mo kung bakit hindi. Bilang presidente ng IBC 13, alamin mo kung bakit hindi nabayaran ang mga nagretirong mga empleyado. At alamin mo rin kung magkano ang napupunta sa management ng IBC 13 diyan sa mga itinayong mga building diyan, mga condominium na pag-aari po ng isang pribado. Yan ang dapat alamin mo. Ikaw ang dapat na mag-report sa taong bayan. Ikaw ang dapat mag-report sa Kongreso kung saan napupunta yan. Ibig mong sabihin walang kinikita o ang kumikita lang ay yung mga nagpapakapal ng bulsa. Napakahirap naman pag ganun. So nakakaawa din ito si Mr. Policarpio, ang presidente po ng IBC 13, pagkat biro mo, nakaupo ka sa isang kumpanya ng gobyerno na walang pondo, anong gagawin mo? Abay, mangungulangot ka na lang diyan sa opisina mo dahil wala ka namang pondong, wala namang pinag-uusapang pondo ang iyong tanggapan. So, paano na yung mga empleyado kung zero? Ibig sabihin, pinapatay na po ang kumpanyang iyan para ibenta nyo na sa pribado. Siguro ganyan ang gusto nilang mangyari. Kaya sa papalit-palit pong mga presidente at mga opisyal po ng IBC 13, nakalimutan po nila yung mga nagretiro at yung mga empleyado po niyan. Pero noon, nung una pong pinuntahan ko ang IBC 13, pagka tayo po medyo nagtanong-tanong tayo diyan. Abay, kalalaki pala ng sweldo ng mga opisyalis .
Napakalalaki. At mga 2 years ago, meron pa silang pondo, pero magmula ngayon, wala na eh. 2024, wala na uli. So paano na? Paano na mabubuhay ang mga empleyado diyan? Sa bagay, sabi ko nga, non-performing, wala namang talagang tamang operasyon ang IBC-13. Bakit itong mga ganito? Kung kinakailangan siguro, ibenta na talaga. Isa pribado na. Pero isa pribado mo, konti na lang yung natitira. Paano yung mga nakatayong building dyan? Paano na yun? Anong gagawin doon? So, ewan ko. Sana nakikinig po ang ating mga magigiting na mambabatas. Pakialaman nyo nga po ito kung bakit po ganyan ang nangyayari. Bueno, wala na po tayong oras at tayo po ay muli magpapaalam sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka Na Kabayan at muli po tayong babalik bukas sa ating pong programa at sa ating pong mga tumatakbong kandidato sa ating mga nagsampa ng Certificate of Candidacy. Sana naman maging maayos na po ang ating ilang araw na lang ba? Naka 3 araw na po na mula po na magsimula yung filing. Sana maging maayos po ang takbo ng filing pagkat doon po sa Cotabato at diyan po sa Bicol Region, meron na po mga nangyaring biyolensya. Sana po wala na pong ganyan. At gawin po nating matahimik ito pong barangay election na ito at wag na po kayo magpapadala doon sa mga mamimili ng boto. Wag na po kayong magbebenta ng inyong boto. Hayaan po natin na lumabas po ang totoo o tunay na magiging mga leader natin. Diyan po natin simulan sa ganyan pong sitwasyon na wag na tayong padala sa pera. Sabagay wala namang pera dito actually sa wala namang malaking pera. Meron din. Pero wala pong malaking perang ginugugol dito ang mga kandidato. Ikaw ba pa, Panonoy, magkano handa mo sa kandidatura mo ngayong eleksyon? Nag-file ka na ba? Si Mayor na bahala. Bahala na si Mayor. Yun. Bahala na raw si Mayor. Kaya yung mga tumatakbong kandidato, humihingi ng padrino, nagpapatulong sa Mayor. Ang Mayor, siyempre, lalaro yan. At hindi yan magsasabi na itong sinusuportahan ko. Lalaro po yan. Ganyan po ang mga politiko. Bueno, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa